Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin itong ginawang pagpresenta ni Attorney Baligod. Tama ba? Tama ba yung nabanggit nating last name, no? Baligod. Basta by God, okay na yan. After ho ipresenta ni Attorney Baligod yung 18 or 18 ex Marines or mga dating sundalo. After niya ho ipresenta, may kaakibat ho yan ng mga iba't ibang larawan. Picture na kung saan ay magpapatunay daw na nakatanggap di umano daw ng mali-malitang pera itong si dating Speaker Martin Romualdez at ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kakibat pa niyan mga kababayan ay pinaratangan nila si dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap daw ho ng halagang $2 million kay Saldico para ipanggastos daw, ipang pondo para sa pagpunta ho rito ng mga investigador ho ng ICC. Kumbaga, ito ro si dating Senador Antonio Trillanes ay siya ang nag-asikaso sa mga taga-ICC rito. Pero pinaliwanag na ho natin yan kagabi sa ating live stream. Pero ang pag-uusapan ho natin dito, yung mga larawan, yung mga larawan ho na kung saan ay nagsasabi magpapatunay na itong mga mali-malitang pera ay bago ibigay kay dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos, ay makikita rin sa mga larawang ito ay kumbaga pinaghahandaan. Piniprepare nila ho yung pera. Ito yung mga nakikita sa Facebook ngayon. Na sinasabi ay ito yung isa sa mga ipinresenta ni Atty. Baligod dyan sa kanyang press conference na walang kasustansya. Una ito. Makikita nyo ho dyan sa larawan na yan. Yan, makikita nyo. Takpan muna natin yung mukha ko. Total, di ba kayo nagsasawa? Okay, makikita nyo sa larawang ito. Yan, may mesa. May bag sa ilalim. May pera. Sa ibabaw. Plastic, bundle. Pero kung titignan ninyo, mga kababayan, mga ka-analyze, yung mukha ng dalawang tao rito or masasabi nating dalawang individual ay para bang wala silang kaalam-alam na may pera doon sa lamesa. Para bang yung piniling picture yung alam mo yun, yung may dalawang tao tapos may bakanting lamesa tapos inedit tapos naglagay na lang ho ng picture ng pera. Parang walang kaalam-alam, ultimo yung dalawang babae ron, walang kaalam-alam. Tsaka parang talaga sinadyang hindi maipakita yung mukha, no? Para ano? Anong dahilan? Para hindi mahanap yung tao. Para hindi ma-interview, hindi matanong, hindi ma-imbestigahan. Kung talagang yung moment na yan, nandiyan dyan sila sa isang kwarto, pisina, na kung saan may mga pera, para hindi ma-interview, gano'n. Talaga naman, Ito pa, makikita nyo. Ito pa, isa. Makikita nyo, ayan, no? May maleta. May mga pera daw sa loob yan. Sabi ni Atty. Baligod. Kala mo naman, nandiyan siya nung oras na yan. Pag sinabi, paano nyo nalamang, Atty. Baligod, paano nyo nalamang yung pera sa maleta na yan? Sabi nila. Wala ka rin naman dyan sa oras na yan.
Okay, makikita nyo dyan sa larawan, mga kababayan. Ah, may mga pera daw yung maleta na yan. Tapos may dalawang lalaki. At merong isang lalaki rin naka-blue. May naispatan ho rito yung ating mga kababayan. Kasi alam nyo naman yung mga kababayan natin, mga netizen natin, especially sumusuporta sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang matindi pa sa mga investigador eh. Ay may bilog sa may bandang baba, yan makikita nyo. Bakit daw? Ay walang paa. Tapos yung plate number ng chopper is RP-6 RP-C. Charlie C8111. Dito naman sa makikita nyo sunod hong larawan. Makikita ninyo diyan. Doon sa isang bandang kaliwa, ayan. Makikita nyo RP-8811. Pero dito naman sa kabila, sa bandang kanan, RP-8111, tatlong 1. Tapos makikita nyo, doon siya may bandang kanan na RP-8111, yung panggitnang lalaki. Bakit parang parang malago buhok? Malago buhok. Pero doon sa dating unang pinakita natin picture, walang paa, tapos makikita nyo yung buhok, clean cut. Saan nyo ba pinagawa ito? Ano ba yan? Ano pa? Ito makikita nyo naman sa larawang ito, mga kababayan. Isa rin ito sa mga pinakita dyan sa press con. Makikita nyo sa bandang kanan, may isang babae, naka-face mask, may isang lalaki, naka-peace sign. Makikita nyo may mountain bike sa ibabaw, nakahang. Sa baba, may mga iba't ibang kulay ng maleta na sinasabi raw nila, meron daw mga pera. Tapos sa kaliwa, makikita nyo naman, parang may mga maruruming damit. Mga kung ano-anong gamit. Although nandoon pa rin yung bike sa taas, sa nakahang. Pero gano'n na gano'n yung tayo, itsura ng lalaki at babae. Ayan, naka-face mask din, yung lalaki, nakatayo, naka-peace sign. Ang pagkakaiba lang dito sa kabandang kaliwa, mga kung ano-anong gamit. Pero sa bandang kanan, nagkaroon bigla ng maleta. Galingan nyo pa! At hindi rin talaga itong mga ito. At saka nagtataka ko rito mga kababayan, mga ka-analyze. Sa simpleng meeting nga Pag aating kayo sa mga importanteng meeting, mga meeting lang ito. Bawal mga cellphone, bawal mag-selfie, di ba? Mag-comment kayo dito sa comment section itong video to kung agree kayo sa sinasabi ko. Mga importanteng meeting. Private, confidential meeting. Minsan may aatinan pang mga kung ano-anong programa or meeting, press con or conference or ano na bawal ang cellphone. Bawal may mga ebidensya. Diba? Minsan ganyan eh. Dito lang ako makakakita na kung saan ay dating nangyari daw ito. Ito daw yung mga ebidensya. Ang nakakapagtaka dito, ito raw mga maletang ito, katulad itong picture nito. Sa makakita ng gumagawa kayo ng illegal, nagpipicturan pa. Para bang hindi mo lang maisip na, huwag kayo magdala ng cellphone, balang araw baka mag-leak yan. Bakit mga pinipicturan pa? Para bang dinidokumentaryo pa yung ebidensya. You make me laugh. Di ba, totoo naman? Saka di dapat may magsasaway dyan. Uy, ba't kayo nagpipicturan? Ba't pinipicturan mo? Siyempre, pagka ganun, siguro, asset ka. Ba't pinipicturan mo yung mga kargamento? May mga namang pera. Padadalihan kala Romualdez, kala Pangulong Bongbong Marcos. Di ba dapat ganun, ano? Bakit? Di talaga ako nakakita na pinipicturan yung mga ginagawa.
Tapos ito pang larawang ito, nagpicturean pa habang may maleta para mag gumagawa pa ng ebidensya, kaloko. Tapos lumabas ang totoong larawan sa kaliwa, wala naman palang mga maleta. Mga gamit naman pala yan. Booking. Okay, ito pa matindi mga kababayan. Ito wala namang kinalaman ho ito. Wala naman ho itong kinalaman sa ginawang press con paglabas ho ng mga picture ni Atty. Baligod. Kasama niya ho ang 18 ex-Marines. Pero ito ho, isa na to sa mga ebidensya na talagang dyan ho sa kabilang grupo, pinipeki ho ang mga larawan picture para sirain ang Administrasyong Marcos. Naaalala nyo mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong pamilya ho ng biktima ho ng EJK ay nagpunta ho. Nagpunta ho or pinadala dyan ho sa Netherlands. Netherlands ICC Court dyan sa The Hague. Para makapagsalita or tumistigo or anuman, maging masaksihan man ho ang ginagawang pagdinig. Dyan ho sa hearing na kinakarap ho ni Digong. At iba't iba pa niyang sabi kasangkot daw. Dyan ho sa kasong crimes against humanity. Pinadala ho yung mga pamilya, magulang ng mga namatayan. May pinost ho itong si makikita nyo dyan sa screen, Cathy Binag. Makikita nyo dyan sa picture, ang pinost niya sa baba, ayan o, yan ang pinost niya. May mga, huwag nyo isama yung nasa taas ha, yun yung original yun yung pinagkuwanan. Sa baba, makikita nyo, yung tatlo na nasa baba, na sila rin yung nasa taas, yung nasa baba, meron hong mga bit-bit or hawak or nakasukbit ho sa kanilang mga braso na mga luxury bags. O luxury bag, no? Pinost ho yan ni Cathy Binag. Basahin ho natin. Ayan, o. Akala ko ba mahirap ang mga biktima ng EJK kuno? Dami pera, mayaman. Authentic. But nasa Europe so bawal magdala ng fake doon. Mukhang mukha at katawan lang ang pwede. Handbag, identification, and pricing. Ayan o. Pinagbabanggit ho yung mga presyo Ayan ho. Kayo na ho, tumingin. Wala. Ngayon, pinost niya yan. Kasama ho yung larawan na yan. Yung nasa baba. Na tatlong babae at may mga hawak kong mga luxury bag. Kung mapapansin nyo ho rito sa post niya, wala hong nakalagay dyan na C220. Kumbaga, credit to the owner. Wala rin sinasabi rito nga picture not mine. Makikita nyo ho rito, wala rin ho siyang sinabi na disclaimer, itong picture na ito, ganito, ganyan, galing sa ganyan. Wala. Caption, then picture agad. So, ibig sabihin nun, lumalabas, sa kanya galing itong source na ito. Wala man lang kahit anong disclaimer. Ayan, makikita ninyo. May mga nakatagpang mga pangalan, no? Teo Moreno. Walang mga disclaimer, walang credit to the owner, walang picture not mine. So, lumalabas, kung titignan mo, sa kanya galing ang source. Kilala niyo naman ito si Cathy Binag, di ba? Isa sa mga tagapagtanggol ho yan ng pamilya Duterte na yumuyurak, sumisira sa Administrasyong Marcos, especially sa First Family at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, wala na ho yung post na yan. Wala na, delete. Nakakaya, ano? Nakakaya, bakit? Na-discover, ang totoong original palang picture na pinaghugutan na yan, na mayroong mga luxury bag na hawak ko ng tatlong babae, yung nasa taas, ayan, no? Yung nasa taas, yan pala yung original. Inedit lang. Nilagyan lang ng mga bag para masiraan yung tatlong tao.
Sus Maria Joseph. After ng si DDS vlogger na si Jack Argota, umaming fake news yung kanyang pinost. Eto naman, katibinag naman niya. Nakakahiya. Kayo na ba galing ang picture na yan, yung tatlong nasa taas? Kayo na ba galing yan, yung kuha na yan? Ito ho ang pinaka-source ho niyan, mga kababayan na magsasabi na talagang walang bag dun sa mga braso ng tatlong babae. Ito ho. Panoorin niyo ho ito, mga kababayan. Lala ako. Angela, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para itanong sa iyo ito dahil may photo na kumakalat ng tatlong mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na may mga daladalang mamahaling mga bag. I understand na ito ay kuha mo. Can you please clarify Yes. kung anong kwento nito? Oo. Yes, Julius. Nakita nyo? Narinig nyo? Yung kuha na yun, na yung tatlong babae, na ipinoso ni Kati Binag, na sabi niya ay may mga luxury bag at mamahalin. Kuha pala nitong reporter ng News 5, na ang original ay yung nasa taas na talagang walang mga luxury bag na bit-bit. Nakakahiya. Nakakahiya, no? Ha? For context, yan yung araw na yan ay yung nagkaroon ng press con that was the day before the confirmation of charges, the first day of confirmation of charges of former president. Yan yung grupo na Panagutin, Duterte Panagutin Network, nagkaroon sila ng press con na yan. So sa press con na yan, dumalo ang iba't ibang mga human rights advocates, and of course sila Attorney Cristina Conti, sila Attorney Nelly Cormenares, at saka itong dalawa dito, yung tatlo na yan, yung sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Yung bandang left side, yung hindi nakaitim, siya yung co-convener ng Rise Up. So yung dalawang nakaitim, yan yung kaanak ng biktima ng drug war. So I approached them, nagpakilala ako, at hiniling ko kung pwede silang ma-interview. That was the before the press con. Pero sabi nga sa akin nila Attorney Cristina Conti ay pagkatapos na lang ng press con. So sabi ko, sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka pipicturean ko sila. I was the one who told them to stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita na mga mamahaling bag. At wala din naman silang bag nung pinicturean ko sila. And for the entire duration na nasa loob kami ng room na yan, wala akong nakitang luxury bag. And if you can scrutinize the photo ng fake news, doon sa naka-long sleeves na younger na babae sa right side, yung kamay niya na may bag, may mga singsing siya. But pag titignan mo yung press con mismo, habang nagsasalita siya, nakikita yung kamay niya, wala naman siyang mga singsing. So talagang alam natin na fake news yung litrato na yan. Yan. Maraming salamat sa paglilinaw, Angela. Nakakahiya. Ano to? Sus Maria Joseph, dapat Kati Binag, managot ka niyan. Dapat nga, managot ka rin doon sa reporter. Original pala niyang kuha yan. Tapos pinost mo ng ganyan, na wala kang sinasabi kung kanino mong source yan, kanino galing. Nag-caption ka na lang ng ganon. Di lumalabas, parang sa'yo mismo galing yung picture na yan. Ha? Nakakahiya. After ng kay Jack Argota, ito naman. Ha? Buti sana kung sino-sinong vlogger lang kayo. Na nakikisaw-saw. Mga kilala kayong talagang nagtatanggol sa administrasyon Duterte. Dati. Na talagang bumaba na, talagang nagkikriticize. Naninira dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya. Tapos, bigla na lang nag-delete ng post na walang kahit anuman lang sorry. Wala man lang din naghingi ng sorry, hindi man lang din siya humingi ng sorry sa kanyang mga taga-subaybay, follower, nakasubscribe doon sa kanyang FB.
ang dami mo na paniwala. Although ang nasira mo rito, yung 3 babae, pero, ang naloko mo, yung mga nakapalo sa'yo. Wala. Dead na. Delete lang. Ganun lang ang ginawa. Anong klaseng mga tao ito? Kasi kung ako yan, magsasorry ako. Sorry, ganito ganyan. Aminin ko. At least hinaharap ko, totoong nagkamali ako. Ito, wala, dead ma lang. Parang wala bang nangyari. Sinasabi ko sa inyo eh. Ha? Paano ka papagkakatiwalaan sa mga ginagawa mo, Kati Binag? Sa mga ine-expose kuno mo sa First Lady, kay Pangulong Bongbong, sa First Family, paano ka pa paniniwalaan dyan? Doon pa lang sa 3 babae, na hindi naman kilala, na fake news mo. Paano pa yung First Family? Dito pa lang sablay ka na. Kakahiya ka. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.